Hi mga friendship, good evening. Ah, Mayroon tayong ah, gusto nating talakayin. Sana yung government natin or pamahalaan, sana mayroon silang rehabilitation bahay, yung mga nalulong sa mga droga. Halimbawa, yung nakatikim tapos parang sila, parang na zombie, parang nababaliw, wala na sa sarili. Pwede natin sana sila ipa-rehab para bumalik ang kanilang sigla, or hindi sila ma-depress or matuliro sa sarili nila. Dapat ang government mayroong rehabilitation sa mga ganyan. Dapat walang bayad, kasi kadamihan ng nalulong sa droga ay mga mahirap, yung walang kakayanan magbayad sa rehab. Dapat for free dapat ang rehab sa kanilang mahal sa buhay. Halimbawa, katulad lang sa Alabang na may babae doon naglalakad, walang panty. May itaas siya, pang itaas, pero parang half body yung t-shirt. Tapos naglalakad siya walang panty. Naisip ko, kawawa yung ganong klaseng nalulong sa droga. Oo. Pag tiningnan ko, naawa ako, naiyak ako. Tapos mayroon din sa sa Pilar, isang babae rin na single mom. Nalaman ko na nakatikim ng droga. May anak siyang isa, iniwan niya doon sa mother niya, nagpapalaki ang mother. Siya ay yung pangalan niya Margie. Natutulog lang siya sa tabi ng establishment. Oo. Halimbawa, establishment ng Jollibee sa gilid. Oo. Sa mga pawn shop, natutulog yung si Margie. Narulong sa droga siya. Dapat matulungan natin ma-rehab yun. Kaso lang, walang rehab na sa government. Walang free. Dapat free yung rehabilitation ng mga ganyan. Tapos meron pa akong nalaman na yung isang babae din. Oo. Si Annabelle. May anak rin siya, lalaki. Tapos malaki na yung anak niya, isa lang lalaki, may asawa na sa Alabang. Tapos siya, gala-gala lang si Annabelle. Oo. Minsan naghuhubad, naglalakad nakahubad. Lulong sa droga yun. Oo. Nalaman ko na gumagamit siya ng droga. Dapat ma-rehab din yun. Oo. Tapos mayroon ding anak ng OFW. Lalaki naman siya, magandang lalaki, matangos ang ilong. Nalulong din sa droga, pag-alagala lang din, hindi alam ang direction niya. Kasi yung pag nalulong ka sa droga, walang direction, hindi nila alam kung saan sila pupunta, saan sila lalapit. Oo. Tapos mayroon nagbibigay sa kanila pagkain, minsan mayroon din nagbibigay pera. Tapos yun, hindi natin dapat nasa rehab sila para babalik yung kanilang sigla, or babalik yung mental nila, mind na normal na pag-iisip. Oo. Dapat ang government maglaan ng ng pondo para sa rehabilitation ng mga
ng mga nalulong sa droga. Kasi kung pabayaan natin yan, yung mga ganyan, dadami sila, dadami. Kailangan masalba natin sila. Oo, dapat may rehabilitation for free. Kasi lahat ng tao ngayon naghirap. Yung lalo na yung mayroong anak na ganyan na nalulong sa droga. Wala talaga ang mga magulang noon, wala talagang pera yun. Oo, tapos may mga kapatid pa sila nag-aaral. Oo. Kailangan natin matulungan yung mga ganyan, ma-rehab natin. Kasi kung hindi natin sila tulungan, lalong lumalala sila, maging zombie sila sa daan. Pwede silang magnakaw sa daan. Oo, pwede silang pumatay, pwede silang mang-rape, pwede silang mang-hold up, lahat gagawin nila. Kailangan ma-rehab natin yung mga ganyang tao na alam ko kamag-anak mo, kamag-anak niya, oo, lahat yan may buhay. Kawawa sila pag natukhang sila. Siyempre, pag natukhang sila, 'di ba? Sayang yung buhay nila. I-try muna sila sa rehabilitation kung may pagbabago o wala. Kasi pag once na ma-rehab sila, ma-refresh yung utak nila, ma-recall nila yung na may Panginoon pala, may pagbabago pala, may pag-asa sila, pwede sila mag-aral ulit, ganun. Ma-realize nila na masama yung ginagawa nila dati, ganun. Pag na-rehab yung isang nagdodroga. Oo. Alam mo, mga friendship, siyempre kung ako palang presidente, gagawin ko ang lahat kasi bigyan ng ng rehabilitation yung mga nagdodroga. Oo. Dapat punduhan talaga yan ng Oo, kaysa naman nag-away-away sila sa pera dahil sa mga na yan, hindi ginagamit sa tama. Ibig sabihin kahit na lang yan, mga pagkain lang ng mga pagkain lang ng mga na-rehab araw-araw. Oo, kasi yung mga magulang yan, walang-wala talaga yan. Sa ngayon nga, sa buhay ngayon, walang-wala talaga. Kahit na ako may kinikita ako, tamang-tama lang talaga, wala nang sobra. Para lang sa pagkain ko, ulam, prutas, bayad sa tubig, ilaw. Oo, tamang-tama lang talaga. Oo. Wala akong natanggap na mga ayuda na galing sa pamahalaan kasi ang mga ayuda napunta lang doon sa mga kamag-anak ng sa mga government, yung mga katulad sa barangay. May mga kamag-anak yan sila na na naghihirap din, napunta doon sa kanila, malapit sila ang priority na bigyan kasi friends, kaibigan, kamag-anak. O siyempre pag naubos na yun, wala nang maibigay sa iba. Oo, priority ng mga taga-barangay na mga related lang, related nila or friendship nila yun. Okay lang yun, pero dapat talaga honest yung nanungkulan sa barangay. Dapat hindi ganun unfair. Dapat ang taga-barangay dapat may pusong Panginoon, may takot sa Panginoon. Dapat ganyan sila. Hindi lang isa lang ang kanilang priority, dapat pantay-pantay. Oo. Thank you mga friendship ha. Ang ko lang naman ang ko sa government, sana may rehabilitation sa mga mga nalulong sa droga kasi may nalaman ako na rehabilitation na sa Bikutan, napakamahal daw ang bayad. Oo. Paano naman yung hindi kaya magbayad, hindi ma-rehab yung kanilang mga anak
or father, mother, kung sino man yun na involved doon sa droga. Oo. Dapat ano natin, bigyan natin ng pansin, bigyan natin pahalaga ang ating mga mahal sa buhay. Oo, kasi pinaghirapan natin sila palakihin, tapos napunta lang sa pagdodroga. Oo. Thank you mga friendship ha. God bless you sa inyong lahat. Bye-bye.